Welcome back to the channel, everyone. I hope everybody's doing okay, doing fine. Again, this is South Scoot 88. So, we'll have another a, a review, actually, or first-hand experience of these two helmets na nasa harap nyo ngayon. The Shoei X-Spear 3 or X14. Then, etong versus Arai RX7X. Okay, so I'm going to try this na maging informative and of course being honest dun sa reviews natin. Okay, so ito kung mga hobbies, fanatics, enthusiasts or may hilig sa mga high-end na helmets and of course yung mga racing replicas, okay, sa mga MotoGP, this video is for you guys. Okay, so first a little history, backstory, no. Ito yung una nating na-purchase. Okay, alisin muna natin to. Okay, tabi muna natin yung ano natin. Alright. So, dito muna tayo mag-concentrate sa, since siya yung una kong na-purchase. So, ito yung X-Spear 3 or X14. Okay. Na Marc Marquez. Na Pull and Bear. Tapos, ito yung first kong na-purchase, no. So, 360 muna natin siya para makita nyo yung graphics. Okay, the things about I like, okay, dito sa showing na to is first yung aesthetics muna tayo, dun muna tayo sa labas, no. Yung gustong gusto ko sa kanya, guys, to be honest, is yung ano niya, yung color niya. If you are fond of yung, well, nakikita niyo naman, no, striking kasi yung color niya, yung color combination niya, gusto ko yung tone ng pagiging parang red, tapos ito dark red, parang papunta ng maroon, tapos yung graphics niya, itong blue, yung mga yan, yung white, especially itong Pull and Bear na to, tapos yung color ng mga ano bang tawag dito, parang mga fins, spoiler, or yung air vents. Okay, so yung color, actually hindi siya masyado nakukuha yung kulay niya sa camera. This is the closest I can get dun sa color niya, no, sa personal. Ito para siyang para siyang orange. Ano siya, fluorescent yung color niya. Ito. Fluorescent siya na parang orange red. Tapos ito yung mga ano niya. Yan ang gustong-gusto ko sa kanya, honestly. Yan. Tapos yung air vents niya, ito, pasensya na, medyo madumi yung helmet, may mga smudges, hindi ko pa nalilinis. So, ang air vents niya, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, okay. Aesthetics-wise, yung forma niya, medyo ano siya, medyo mahaba. Medyo, paano ba? Medyo pahaba kasi siya. Bilog siya on top. Tapos dito medyo pointed because of the spoiler na nakasama niya. Mamaya we'll go on to that spoiler, no. Okay, yun yung number 1, yun yung gusto ko sa kanya. Especially pagka yun nga, yung mga mahihilig sa mga loud na ano, color combination and yan. So pasok na pasok siya. Okay, isa pang gusto ko sa kanya, guys, sobra siyang, hindi naman sobra, magaan siya
kung nakikita nyo siya na malaki. By the way, ang size nitong mga helmets natin is extra large, XL. Kasi yun yung pinaka fit sa akin na yung safe na fit na hindi umiikot yung yung hindi mo naiikot yung helmet sa ulo mo. At the same time is comfortable siya for me. Okay, so XL siya. So kung makakakita kayo nito sa labas, ano siya, medyo malaki siyang tignan yung shell niya. Okay. So kasi dun sa shape. Going back, yun, magaan siya, as in magaan. Comparing to all of my helmets na nagkaroon ako. So, una kong helmet was Zeus, way back then. Tapos, nagkaroon ako ng HJC, hindi, AGV, K3 ba yun na, K3 yata yun, na Zoo, yung Valentino Rossi, na white, tapos may parang mga iba-ibang animals. Tapos nagkaroon ako ng HJC. Nakalimutan ko na kung ano yung model may mga graphics din. And then after that nagkaroon ako ng Nolan. Okay, so ilan na yung 4. Ito yung pang-5, tapos pang-6 yung Arai. So in order. So sabi nila parang mga 5 years yata. Parang gano'n naman talaga. Parang mga 5 years yung lifespan ng isang helmet. Well, actually hindi siya, for me well, I don't know with, everybody else. But for me, yung experience ko sa kanya, mga 5 to 6 years yung niya, foam inside. Pero yung ganito, yung shell niya, as long as hindi siya hindi siya dumaan sa isang accident or yung accident na medyo grabe. I think okay naman yung yung shell. Ang nagkakaproblema lang ako is after parang mga 5 or 6 years yung foam sa loob. Pero we'll get into that later. Okay, so yun, sobrang gaan niya. Of all the helmets na nagamit ko, ito po yung pinakamagaan. So sobrang plus yun for me. Okay? And I'm pretty sure lahat naman ng mga enthusiasts or especially yung mga nag-ride ng mga malalayo. Talagang malaking bagay yung mga 2 to 300 grams na weight loss sa isang helmet. Lalo na pag kunyari mga 180, mga 80 to 200 kilometers yung binabiyahe nyo. Malaki pong bagay yun, guys. Okay, so saan tayo galing? Galing tayo sa weight. Okay. Punta na ba tayo dun sa vents? Yung vents niya, 5, diba? So, eto, kasi wala akong pinlock Kasi, for whatever reason, ayoko maglagay ng pinlock. So, etong vents niya, pag bukas lahat, okay, yung 5 vents niya, sobra siyang comfortable, mahangin. Yung dito, ramdam ko yan, yung dito sa forehead. Ito, yan, tapos yung dito sa mouthpiece. Pag full stop siya, tapos medyo mainit yun, may tendency siyang mag-moist ng konti. Pero pag medyo mahangin or tumakbo na ako, let's say, na mga 30 kilometers, ganyan, 20 to 30 kilometers, okay siya. Tapos, kunyari, mahangin naman yung area kung nasan kayo napahinto or something. Mabilis siyang mawala. So, lalo na pagka medyo, yung medyo pag tuloy-tuloy yung biyahe ng mga, let's say, 80, yan, 60, yan, and above, okay siya. Yung cooling system niya, from 1 out of 10, siguro nasa mga 8.5 siya. Okay, 8.5 siya. So, yun. Tapos, tahimik siya. Tahimik sa, less yung noise ng air. So, it comes with, kasi, the more, yung
yung mga air vents na papasok. Syempre pumapasok yun sa loob, diba? To yung cooling system niya. So, eto tahimik. Okay. Ngayon, we'll go to tong spoiler na to. Yan. Teka, lalapit lang natin ng konti. Yan. Etong spoiler na to, kaya ko rin nagustuhan to na helmet is because yung brand and of course itong built-in spoiler niya. Kasi yung iba, kailangan you need to buy them separately para magamit mo, magkaroon ka ng spoiler, no? Etong spoiler na to, nung first time ko nakuha to, akala ko wala lang, aesthetics lang, which is for me, gwapo siya kasi, diba, parang sobrang sporty nung itsura niya. So, nung mga first gamit ko, hindi ko siya, ayan o, guys, tingnan mo. Sorry, yan o. Talagang, ano siya, pogi for me. Ang ganda, sporty yung itsura. So, kaya medyo pointed siya, oh. Makikita nyo, diba? Ito lang yung side na to, tapos ito. So, technically, parang hanggang ganun lang. Pero, dahil sa spoiler, hanggang side, likod, hanggang dito sa gilid. Nung mga first gamit ko sa kanya, dito lang kasi hindi ako nakakalayo masyado. So, okay siya. First few rides, mga third, fourth ride. I was able to use it medyo malayo. So, nung nagkaroon ng chance na mahaba yung kalye, guys, ito walang biro. So, tumatakbo akong ganyan, siguro mga 80, let's say. Kasi hindi naman po tayo masyado mabilis magpatakbo. Kunyari lang. Anyways, pagka may chance, di ba, na bumibira tayo. So, that's what I did. So, tinakbo ko siya ng mga 8, sabi mo na lang 100, okay, or 80, ganyan. Grabe guys, nung, syempre, tumitingin ka, di ba, normal naman sa ating mga riders. Yung tingin ka left, tingin ka right, you know, for safety reasons. Alam nyo guys, nung tumatakbo ko, tapos medyo windy, kasi pag mga 80 or 100 na yung takbo mo, medyo ramdam mo na yung hangin nun. Alam mo guys, pag tumitingin ako left and right, binabalik, itong helmet na to, binabalik niya yung ulo kong diretso. Either way, left or right, meron akong nararamdaman, kunyari, medyo yumuko na ako ng konti. Pag tumitingin ako ng, yung a certain angle pagka medyo, yung mga medyo malaking angle na, may resistance siya. Okay? Pero pag binalik ko yung ulo ko ng ganyan, or hinayaan ko yung force na kumukontra na to bring it back, tinutulak niya pabalik sa gitna. So, meaning, etong spoiler na to is nag-work siya. Kasi, ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo, hanggang dito, hanggang side sa may neck, under the ear, hanggang dito siya, buo. Okay, tapos may mga space siya, ayan o, teka, kung nakikita niya, ayan o, meron siyang mga, nakikita niya ba, ayan o, kikita niyo yung daliri ko, diba? Meron siyang mga space doon na, ayan o. So, yung design na yan, hindi lang pala siya aesthetics. Okay? Ang laking function niya, guys. Walang biro. Kasi itong vision niya, maano naman siya wide siya as in wide talaga. You really don't need to yung mga ibang, I don't know lang sa ibang helmets yung yung titingin ka left and right, hindi siya, kasi mata lang pwede, konting tingin, left or right, konting-konti lang, few angle lang yung tingin mo. Ano siya, kita naman siya. Pero yung kunyari, yun nga, yung titingin ka ng yung sobrang ito nagwo-work siya talaga. Ibabalik talaga yung ulo mo in a straight line. So, sabi ko, yun pala yun. Sobrang tuwa ako sa kanya. Okay, sobrang tuwa ako. As in,
talagang may function siya. Alam mo yun, di ba, parang pag bumili ka ng something na gusto mo, di ba, nakakatuwa na yung mga ganun na mararamdaman mo first hand. Okay. Tapos, ano pa ba? Ayan. Ayan yung, ewan ko kung makikita niyo. Madilim kasi talaga eh. Okay, so meron siyang ganito, yung parang chin guard. Ito, para yung hangin hindi masyado pumapasok, nade-deflate niya yung hangin, di ba? So yan yung loob niya, guys. Ewan ko kung nakikita nyo. So yan. Okay. So ano pa ba? Ito is siya, racing replica. Hindi, baka misunderstood nyo ako Replica means yun yung mga sa mga MotoGP. Ito yung ginagamit nila Marc Marquez. Okay. So, yan guys. Talagang siya, maganda siya. Okay. Yun. So, ano pa ba? Ayun. So, ano pa ba? Basically, yun lang. Yun lang. Wala akong masabi, honestly, sa negatives niya. Okay? Wala. As in, ayan guys, so, sobrang gusto ko siya. With all honesty. Color combination, ito pala, Pull & Bear is, alam ko clothing company to eh. Tapos to si Dave Designs, alam ko yan ang exclusive na nagde-design ng helmet ni Marc Marquez. Okay. So dati sa Honda siya, ngayon nasa Ducati siya. So yan. So siya pa rin ang niya. Okay, lastly, kung mapapansin nyo guys, iba po yung visor ko. Okay. So, ever since po, nung nagmumotor ako at natuto na ako mag-helmet, parati ko pong pinapalitan yung visor. Honestly, for what reason, ito ang being honest mas gusto ko kasi yung forma niya pag nakapalit yung visor. Mas gusto ko po talaga. Ito, kung magtatanong kayo, no, ito is red iridium. Red iridium lang siya. Na, yan. So, kasi, yung, kumaga, syempre, di ba, binibihisan natin yung motor. Ganun din po ako. Tinatry ko palitan or bihisan kahit ito lang yung visor. So, yan. Tapos, ito, yung sa pin lock. Binili ko lang rin to sa etong Shoei na to. Binili ko lang rin yan sa Shoei group sa Facebook. Tapos, at ito, actually, dalawa tong binili kong visor, no, guys. Isang light smoke, tsaka to. So, when na-purchase ko to, binili ko rin yun separately. So, dinikit ko lang siyang, tinanggal ko yung original na visor, yung clear lang, then ilagay ko yung ano ba yun? Kalimutan ko na, yung light smoke. Tapos dinikit ko to, parang mas bagay kasi to. Kumbaga, mas pasok sa paningin ko. So, yan guys. So, again, with all honesty, sobrang gusto ko tong helmet na to. Wala akong masabi sa kanyang yung fit, kasi yung fit naman depende yun sa sa tao, 'di ba? Marami iba-iba kasi yung sa isang ulo natin eh. So for me, sobrang okay to. Sobra tong X30 or X14. Sobrang gusto ko tong helmet na to. Wala akong masabi sa kanya na na negative, to be honest. So, yun.
Siguro negative lang. Well, it will depend on, no, of course, dun sa ano niya, price point niya. Pricey po kasi to eh. So, yun. So, it could be a pro or a con or ano. Pero, yun nga, on my part, wala akong masabing negative dito sa helmet na to. So, that's for our Shoei Xperia 3 or X14. So, tabi muna natin to. Guys, talagang medyo mahaba to ha, pero I hope mapanood nyo tong next. Okay, itong next is, tabi muna natin si Shoei. Okay, eto naman tayo. Kay Arai RX7X Pedrosa Gold. Okay. Excuse me. So, okay. Aesthetics muna tayo. Tignan natin. Okay. Yun ako. Okay. Yan. 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 Okay. So, ito yung most recent ko na purchase. Arai RX7X Pedrosa Gold. Meron yan blue eh. So, mas gusto ko kasi itong gold or yan. Ano ba to? Yan, Shogun. Yan. Okay, so itong ito yung recent purchase ko. Okay, so aesthetics wise guys, sobrang pogi rin ito. Okay. Sobrang pogi, bakit sobrang pogi rin? Kasi balance din yung ano niya, yung color niya, color combination. Tapos, by the way guys, itong Shoei and itong Arai is both made in Japan. Okay, so hapon po ang gumawa niyan. Made in Japan, mga Japanese. Ito, alam ko, is handmade until now. Okay. Tapos, since 1938 ba? Sorry correct me if I'm wrong. Basta around that era, from the beginning up until now, handmade siya. And yung style niya, kung mapapansin nyo, compact. Okay, compact siya. Unlike the Shoei na medyo aerodynamic yung itsura niya, diba? Tapos, aesthetics, sobrang gusto ko to. Fan ako nito, ng mga Shogun. Tapos may, ano ba to? Sunset, sunrise siguro. So, yan. So, closer look po tayo. Kung makikita nyo po, no, meron siyang, yan, yung color combination niya is black, gold, tapos may white, a little bit ng touch ng white, tapos meron siyang mga graphics, makikita nyo. Dito, yan, yung part na yan. Tapos dito, yan, makikita nyo. Hindi po yan scratches, Yan po yung design niya. Yan yung blue. Yan, ito number 26 kasi si Danny Pedrosa. Tapos yan yung blue, makikita nyo, parang flare. Tapos same as yan, yung nakikita nyo. Ewan ko kung nakikita nyo, highlight natin. Yan, yan. Ito, nakikita nyo siya. Para siyang silvery na medyo gold yung mga design niya. Ayan, all around po yan, guys. Except yung dito. Pero itong part na to, teka. Yan, itong part na to, meron siyang mga blue. Tapos, ito yung mukha nung Shogun. Tapos, yun nga, para siyang may flare, na blue naman to, parang metallic blue siya. So, yan. Kung, ayan nakikita niyo yung ito dito. Yan. Yan.
Yan guys. Hanggang ano yan. Etong yung mga design na yan. Ayan o. Hanggang dito sa ilalim. Ayan, nakikita nyo ba? Hirap kasi wala akong ano katulong. Ako lang mag-isa. So yan. Ayan, nakikita nyo guys, diba? Parang metallic silver or gray terno nito. Ito. Yan, yan. Ito yung front. Yan. So para siyang ano, work of art. Para siyang painting. Yan. Teka, zoom out natin. Yan. Para siyang painting guys. Kaya tuwang-tuwa ako. Very intricate yung ano niya. Yung design niya. Yung pagka-paint niya. Yun yung gustong-gusto ko sa kanya. Okay. So, yun yung ano, aesthetics wise. Okay. Okay. So, ano pa ba? Yung air vents. Air vents tayo. Okay. So, air vents niya. 1, 2, 3. Ito, nakikita niyo yung black na yan. Air vents din yan. Pero nakasarado. 1, 2, 3, 4, 5. 6 air vents. Okay. 6 air vents siya. Tapos, dito siya lumalabas. Dito. Yan, nakikita nyo ba? Zoom nga natin. Yan. Yan, dito. May air vent yan dyan. Dito, dalawa. Sa taas. Yan, ito, dalawa. Yan, isa, dalawa. Tapos dito rin meron. Tapos may adjustable din siya. Adjustable din siya kung gusto mong wide open or not. Ako, naka-medium lang ako. Tapos meron din siya dito sa ilalim, sa may batok. So, yan. Ang ganda. Ang ganda. Poging-pogi rin ako dito. To be honest. Poging-pogi rin ako dyan sa RX-7X na Pedrosa Gold. Okay, so yung loob naman niya, teka. Aray ko. Yung loob niya sobrang comfortable din. Wala kang mararamdaman. Ito may deflector din ng chin. Meron tong kasama dito, hindi ko na kinabit. Kasi dito lang naman tayo nagra-ride. Okay, so yan. Hindi naman tayo biyahero talaga na malalayo, no? So, yan. Ito, feeling ko nasa break-in period pa rin siya kasi yung pag pinasok ko siya sa ulo, medyo mas masikip siya ng konti compared dun sa Shoei. Because, possible is because, ito yung most recent, kaya hindi pa siya nabe-break in. Possible yun yung reason, no? So, pero yung comfortability niya, yung sabihin mo yung first 10 times ko siya nagamit, yun talagang flat na flat yung cheeks ko, no? Hindi naman sobrang flat, pero ramdam ko yung difference. So, pero ngayon medyo, hindi medyo, okay na siya. So, feeling ko may mga 20% pa to na break-in period pa. Tansya ko lang naman. So, yun. So, okay, kung yung air vents, ito, especially dun sa mga particular dito, yung air vents nito, 6. So, kung yung Shoei X14, masaya na ako dun sa air vents niya. Kung mahilig ako let's say, for example, mahilig ako sa air vents, ito, mas matutuwa kayo. Mas matutuwa kayo dyan, honestly. Kasi, ito, literal, ramdam mo yung hangin sa loob. Sa Shoei, excuse me, sa X14 ko, parang, siguro sabi ko kanina yata mga 30, pag medyo nag-moist sa may mouth part, siguro sabihin mo mga 30. Ito siguro takbo ka lang ng mga 15 kilometers. Or may konting hangin, mawawala ka agad.
So, ganun siya. Ganun siya kadami na option ng mga air vents na kung gusto mong gamitin. So, since madami siyang air vents, pwede mo siyang not dramatically mas madami sa sa X14 ko kasi ito 6 air vents, yung Shoei is 5. Pero to, ang gusto ko dito is pwede mo siya i-combo kung ano yung bubuksan mo, same as with Shoei rin. Kaya lang syempre mas marami to. Ang advantage nito yung dito sa eyebrows. Sa mga yung sa visor niya pala. So akin naka-close yun. Tapos second, ang possible drawback naman nun, maingay siya. Pag maingay siya sa loob ng helmet. Kasi magkasama talaga yan You cannot live without dun sa isa kasi pag mas maraming air, mas maingay. Which is mas comfortable pero mas maingay. Pero yun nga, like na-mention ko earlier, depende yun kung yung iba kasi gusto tahimik sa loob ng helmet. Yung iba naman gusto maingay. Ngayon, if you guys will ask me, sa akin, mas gusto ko yung may naririnig akong sa labas. Kasi for security, for safety reasons. 'Di ba? Naririnig mo kahit paano, 'di ba? Though dinig din naman guys don't get me wrong. Dinig rin naman sa sa Xperia 3 ko sa Shoei. So, 'yun. Okay, so 'di ba ito isa lang ang ayaw ko sa kanya. Ngayon depende pa rin 'yun, no? Kung dun sa viewer, sa inyo, magkakaiba naman tayo ng taste. Ito, mas mabigat kumpara sa Shoei ko. As in, mas mabigat siya. Ang tansya ko, sorry nakalimutan ko na yung specs Pero, ang difference ng bigat nila is, siguro, tansya meter ko, siguro mga 200 or 300 grams. Yun yung yun yung sa tingin ko. Mga more or less 200 grams. So, yun lang yung ayoko sa kanya. Okay? That's the only thing. Bakit ko nasabi yun? Kasi, anong nangyari kasi sa akin, syempre, nagkaroon ako ng point of comparison Kung ito lang, syempre, magiging perfect sa akin yan. Kasi, wala akong mako-compare meron akong Xperia 3. So, yun yung yun yung experience ko sa kanila. So, pero, with all honesty, yun nga, parehas ko silang gusto. Ito pa, kung mapapansin nyo din, ito, yung visor ko, iba din, diba? So, itong visor ko naman, kung magtatanong kayo, is ito yung, teka, iniisip ko light, hindi, silver iridium light smoke. Tama ba? Silver iridium light smoke. Tama. So, yan. Yan. Fast V. Yung niya. Original din na tawag dito. Na aray. So, yun guys. Yun yung sinasabi ko earlier. Pagka sa helmets, ito may spoiler din pala, sorry. Pero, spoiler! Maliit lang. Okay. So, okay na siya sa akin. Hindi ko na siya binilan ng spoiler separately. Because, yung graphics kasi ng Shogun sa likod, mabubura. I mean, maharangan. So, translucent siya. Pero, sa akin nga, again, importante lang sa akin is yung vision, which is yung visor. So, yun guys. So,
Yan yun. Yan yung dalawa kong favorite helmets. Ang gusto ko kasi, yung final ko na yung, paano ba, interpretation ba tawag doon? Final kong judgment sa kanila, yung dating nila sa akin. Ito kasi, ano siya para siyang sorry na, pasensya na kasi yun yung sarili kong opinion. Ito kasi medyo, siya social. Para siyang konyotic yung dating nito yung pagka color combination niya and all, okay, medyo basta yun, medyo konyo siya, social. Ito naman yung Shogun natin, yung Pedrosa Gold, ang dating naman niya sa akin is para siyang bad boy, alam mo yun, though siya, actually yung price point nila parang mga, hindi ako nagkakamali, mga 200 yung base hindi kasama yung what do you call that, yung visor. So parang mga $200, parang ganun, parang mga or less, o basta parang ganun, parang mga 7 to 10,000 pesos, more or less ganun yung price range niya. So yun, tapos ito pa pala, nakikita niyo itong mga rivets na to, kasama yan pang deflect ng noise as per Shoei. So nung kinamit ko siya, well, yeah, para naman kasi tahimik talaga to compared to this one. Okay, ang difference lang nila, kung hindi sa price point difference lang nila, alam nyo kung weight, yun lang. Kung wala naman kayo to compare it with, or dun sa ibang na ganito same brands I mean same brand, same model, kasi magaan talaga siya magaan talaga to compared to this one. Pero kung wala, or ibang helmet, I don't know kung meron kayong mapagko-comparean. Pero even my friends na sa grupo, kunyari bubuhatin nila tong helmet nito na tong Shoei, talagang nanonotice nila yung weight, kasi mostly nung kasama ko sa mga iba-ibang grupo nakaaral, so talagang ramdam nila yun. Pero again, dun sa mga enthusiast, fanatic, hobbyist katulad ko, ang hinahabol ko kasi yung brand and of course yung aesthetics, yung itsura. Gusto ko medyo loud, gusto ko yung mga MotoGP na itsura, yun. Kaya sila yung napili ko. Tapos last part ng video, guys, itatry ko siyang i-video ng yung lens niya sa loob. So itatry natin yun. So we'll see kung anong mangyayari, kung maririnig nyo yung wind drag and yung vision niya, yung point of view niya. Okay guys, I wanna say thank you thank you for reaching this point. I hope may mga nasagot ako sa mga tanong nyo dun sa yung mga gustong mag-invest kayo sa helmet. I'm not telling you or saying na ganito gayahin nyo. No, kung ano yung prefer yung brand, kung ano yung tingin yung prefer yung brand, prefer yung design, pero as much as possible yung mga approved ng DOT, so yun. Tapos always wear helmets, okay? Whether sa akin, for me, mas maganda sana kung full face, okay? Half face, okay din, pero hanggat maaari full face, kasi you'll never know. So mas maganda yung, di ba, na nandyan siya kahit hindi mo kailanganin, para if in case na you'll be needing it, nandyan, kaysa yung hindi. So yun guys, so I will try now, after this part, itatry ko i-upload yung short video lang, yung view and possible yung noise from the inside. Okay guys,
give me one moment. Hello guys. Okay, so I will try I will try to have this point of view. Experiment lang guys. So kung anong itsura pala nung view dun sa loob. Okay. So with the improvised electric fan, para yung wind drag, ewan ko kung magwo-work to so malalaman ko pa to mamaya. So yan yung noise niya pagka may wind. So ang tatry natin ngayon is tong Shoei. So yan, testing muna natin. So ang first trial natin is yung Shoei. Okay, Shoei ang tatry natin. So tuloy-tuloy na to. Okay, so Shoei muna yung Xperia 3 or X14. So yung point of view niya, so sana maging maganda results. Yan. So hindi ko alam kung anong audio niya. Bukas lahat yung vents. So yan yung ano niya, yan yung point of view niya and yung vision niya nung red iridium lens. Tapos yung sound na ewan ko kung naririnig to sa background dun sa loob. So yan yung closest thing na maririnig nyo or makikita nyo pag nasa loob kayo nung helmet ko. Okay. Okay, yan yung Shoei na naka-red iridium. I hope naririnig ng konti yung boses ko. Yan yung closest thing na madidinig nyo, no? Pag na closest possible na malaman nyo kung ano yung experience or point of view sa loob ng Xperia 3 or X14. Ito naman is yung Arai RX7X. Okay. RX7X na na ano, light smoke silver iridium. Naglagay talaga ako ng music para marinig nyo. Yan, so yan yung point of view ng lens.
don't know, mamaya ko pa malalaman kung maririnig nyo yung difference. For sure, yung visual, makikita nyo yung difference. I don't know with the sound, no? So, yan yung sound niya. So, again guys, thank you for watching. Thank you for watching, guys. Always drive safe. Thank you. See you around, guys. South Scoot 88. Thank you.